Malipayong gabi kaninyong tanan, mga kaigsunan o mga kahigalaan. Niya kita sa katapusang bahin sa atong pagpaila, may tungod sa pagkadiyos ni Ginoong Kristo. O karong gabi ang atong tun-an, unsa man kung pananglitan Dios si Kristo, unsa man? What is the implication of His deity? Atong tun-an diri karon unsay mamahimong resulta o unsay bili kung napamatud-an naman gyud nato nga siya Dios nga nagpakatao. Palihog ablihin ninyo inyong mga Biblia sa libro ni Propeta Isaias, Isaiah chapter 53 verse 11. He shall see of the travail of his soul and shall be satisfied. By his knowledge shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan sa pagbasa sa iyang bililong mga pulong. Mga kaigsunan ug mga kahigalaan, tungod nga nahimong matuod nga tao si Kristo, dihay record sa balaang kasulatan nga sa dihang naa siya sa hardin sa Getsemani, gibati usab siya og kahadlok. Gani miingon siya sa amahan, kung imong kabubuton kuhaa kining maong kupa. Kakulba ni atong higayon no? Nga miingon ang atong manunubos, kuhaa aning kupa, walay pag-antos. Kung wala siya nag-antos sa cross, kung wala niya gihalad iyang kinabuhi, iyang lawas dito sa cross, kung wala niya gipaula o gipaagay ang iyang dugo dito sa cross, wa gyud kapasayloan sa atong mga kasalanan ug di gyud ta makabaton sa kinabuhing dayon. Apan mga kaigsunan, wa nagtapos didto ang pag-istorya ni Ginoong Hesus ngadto sa amahan nga naa sa kalangitan. Ang iya nga pasumpay nag-ingon, not my will, but thy will be done. Kung sa iya lang kuhaon ang maong kupa, apan ingon si Hesus, dili akong kabubuton, apan ang imong pagbuot mao'y matuman. Matahom kaayo. Mga kaigsunan, din sa pagtapos sa atong series sa pagpamatuod nga si Ginoong Kristo mao'y matuod nga Mesiyas, the Anointed One or the Christ, the Savior and the Redeemer, na pamatud-an sa atong gibasa nga ingon siya o ingon ang Biblia, He shall justify many. Ang katuyuan niya sa pagpalansang sa cross alang sa tanang mga katawhan, apan tungod kay dili man tanang mga katawhan mituo kaniya, daghan ng mga nangamatay nga wala gihapon wa gyud nagbaton og pagtuo nga na kay Ginoong Kristo. Apan ingon pa, daghan kanila ang mamatarong. Ang pagkaminatarong kung justification, usa ni ka sitwasyon sa kada tao. Wa man nag-ingon nga way sala ang taong justified, apan sama nga wa na siya nakasala, gipakamatarong na siya. Mao na pag-ingon, He shall justify many. All people are sinners. But to people who have repented of their sins, ask forgiveness of their sins, they have been justified through faith in the Lord Jesus Christ. Mao na ang kamatuoran. Unya ang bala ang kasulatan nag-ingon gihapon sa maong verse, Isaiah 53:11. Ang katapusang mga pulong nag-ingon, He shall bear their iniquities. Ang mga kasalanan sa mga katawhan, ang ako, ang imo, ug sa tanang mga katawhan, gipas-an ni Jesus dito sa cross. Now, this is the implication. Kung napamatud-an naman yun nato, nga siya, Dios nga nagpakatao, matuod nga Dios, matuod usab nga nahimong tao, nan siya ragyod, maoy angayan. He is the only one who will qualify to be the mediator between God and man. Ingunana ang tabo. Sa Dios ug sa tao, sa Dios ug sa mga katawhan, between God
and men, siya ra gyud mooy qualified nga mahimong tigpataliwala o manunubos. Sa balaang kasulatan, daghan ang tawag sa iya. Sugdan nako mga kaigsuunan. Sa John chapter 1 verse 29, the next day John seeth Jesus coming unto him and saith, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Dinhi sa panulat ni Apostol Juan, iyang gipamatud-an, iyang girecord, nga sa dihang nakita niya nagapaduol si Jesucristo, ang iyang sulti, tanawa ang kordero sa Dios, the Lamb of God, nga mao ang magkuha sa mga kasalanan sa mga katawhan dinhi sa kalibutan. Inguna na mga kaigsuunan, the implication is that He is the only one who qualifies to be the advocate, to be the mediator, to be the redeemer and savior. Kung dili siya Dios nga nagpakatao, dili gyud siya pwede niini. Lain nga pangan, 1 John kita karon, chapter 2 verse 1. Siya ginatawag advocate. My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. In verse 2 nagaingon, and He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Salamat mga kaigsuunan, nga mauni ang gihimo ni Ginoong Jesucristo. Gibiyaan ang himaya sa kalangitan. Nahimong tao. Nagkinabuhi isip tao. Namatay gilansang sa cross. Apan ang iya nga papel, mao ang paghatag kabayaran, kapasayloan sa atong mga kasalanan. Tungod kay siya Dios nga nagpakatao. Posible kini. Ang atong kahimtang mao ni, bisan ang mga Kristohanon dili ingon nga di na makasayop. Makasayop ta, makasala gihapon ta, apan sa mga panahon nga makasala ta tungod kay niya pa man gyud ta diri sa kalibutan, ayaw lang yun ng willful sinning nga ingon. Kay may mong questionable ang imong pagtuo igsuon. Sa oras makasala ta, gitagaan tag probisyon. Ikumpisal, isugid nato atong mga sala. 1 John 1:9 kana. Ug kung atong isugid atong mga sala, si Hesus matinumanon. Si Hesus arang, adunay kaarang, nga mopasaylo kanato sa atong mga kasalanan ug sa tanan nga dili nato pagkamatarong. Karon dinhi sa 1 John chapter 2 verse 1 ginasulti sa ato nga siya mao ang atong manlalaban. Hibaw ko mga kaigsuunan nga nakabati na kamo og mga adunay mga kaso-kaso sa korte sa atong pangagamhanan. Ang usa ka giakusar kinahanglag abogado. Mao na ang tawag nato manlalaban. Advocate. And the lawyer, kanang taong gitawag nato si attorney, mao ni atong manlalaban. He is our advocate. Siya mo interview sa ato. Musulti ngadto sa huwes, mao ning natabo. Ang atong sitwasyon ngadto sa amahan kay gisumbong mantang nakasala. We have been charged that we have been sinning, and we are sinners. Apan si Ginoong Jesucristo mao'y atong advocate. Ngayon siya matuod na kasala, apan ni ako, mo qualify ko nga mao ang mubayad sa ilang kasalanan. Ug sa akong gibuhat didto sa cross, bayad na ang ilang kasalanan. Sa panahon nga mudawat ta, musangpit ta sa Ginoo, mudawat kay Ginoong Jesucristo, kita makadawat sa kapasayloan
sa atong mga kasalanan. Ug sa ingon ni ana, bag-o na tang binuhat. Mga kaigsuonan, manawagan ko ninyo. Dili lang ni mga miyembro sa Green Meadow Baptist Church. Apan sa tanang nagpailang magtotoo. Sa tanang nagpailang Kristohanon. Ipakita nato ang kamatuoran nga adunay kabag-uhan sa atong kinabuhi. Matud pa ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. If any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Tungod ni ana mga kaigsuonan, ipakita nato. Nagpailamantang naatay pagtuo. Ipakita nato ang kausaban sa atong kinabuhi. Kung kaniadto bakakon, kung kaniadto kawatan, kung kaniadto nagapasipala, karon ang baliktad na ni ana. Honesty, ang atong tuyo to honor God, ang atong tuyo karon kay Kristohanon naman ta, mao ang buhat nga matarong nga makita si Ginoong Jesucristo sa atong kinabuhi. Ingon ni ana ang uban implication sa pagkadios ni Ginoong Jesucristo nga mihalad sa iyang kinabuhi, iyang lawas ug dugo dito sa cross sa Kalbaryo. 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Mao kini mga kaigsuonan ang mupahinumdum sa ato. Nga kita wa gilukat, wa gipalit sa bulawan, sa mga salapi, gikan sa kahugawan sa atong pagkinabuhi, kining ginatawag nga vain conversation, mo ni ang way pulos nga pagkinabuhi. Ingunana ako kaniadto. Ingunana kita kaniadto. Apan karon nga gitawag na kitang Kristohanon, matuod nga Dios nga nagpakataong atong ginaalagad, ipakita nato ang kausaban, dakong kausaban sa atong kinabuhi. Sa mga gitubos kita sa hamili nga dugo ni Ginoong Jesucristo, nan ang ato pong pagkinabuhi walay sambog, na bang pure gyud, way sagol. Sa panahon nga tintalon kita sa kaaway, hinumduman nato nga ang kabubuton sa Dios bala ang Espiritu, mao na nga musukol ta sa tentasyon, mubuhat kita unsay maayo. Hinumduman nato ni mga kaigsuonan. Ug himuon nato ang pagbarog sa pagkamatarong. Nahimo ni Ginoong Jesucristo ang paghalad sa iyang kinabuhi, ato pong paningkamutan, atong pagbarugan, atong himuon nga kita usab muhimo sa kabubuton sa atong Ginoo. Siya mao ang atong Dios, siya ang atong manunubos, siya ang atong higala. Pangutana, igsuon, unsay imong pagtuo kay Ginoong Jesucristo? What is your opinion about the Lord Jesus Christ? We have proven that Jesus Christ is the Son of God. It has been proven that He loves all people. He loves you. He loves me and He loves all people of the world. Unsa man usab ang atong maibalos aron nga siya mapasidunggan sa atong kinabuhi. Unsa ang imong ginaplano karon? Unsa ang angay nimong pagahimuon? Igsuon, niay ako maisulti. Susiha ang imong kaugalingon. Tanawa ang imong commitment sa Ginoo. Usahay pod na anay commitment, pero kung wala pod ang aksyon, kulang gyapon na igsuon. Ang importante din ni karon nga nailaman nato nga Dios ang atong ginaalagad, nan himuon nato ang atong pinakamaayo. 1 John chapter 2 verse 22. Who is a liar but he that denieth that Jesus is the Christ? He is Antichrist, that denieth the Father and the Son. Verse 23, whosoever denieth the Son, the same hath not the Father, but he that acknowledgeth the Son hath the Father
also. Makita ba si Ginoong Hesus sa imong kinabuhi? Kung makita siya, makita usab ang Dios Amahan. Apan kung napalong ang imong pagtuo, kung napalong ang imong pagpangalagad, kung nagbugnaw ang imong pagkinabuhi alang sa atong Ginoo, nanbaliki ang gihimo ni Ginoong Kristo. Gihigugma ikaw niya. Tinguha niya nga ikaw ug ako magpadayon, nga ikinabuhi nato ang kamatuoran, alagaron nato ang atong Dios sa bug-os natong kasing-kasing, bug-os nga panghunahuna ug bug-os nga kalag. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan. Again, to God be the glory and always shalom.